We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision,
disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people.
Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga po sa lahat at welcome sa ating morning simbahay. At binabati ko sa umagang ito ang lahat ng mga naka-tune in po sa ating morning simbahay. Binabati ko po ang lahat ng mga leaders, disciple, siyempre yung ating mga pastor, headed by Pastor Rami, Pastora Adel. At ganoon din yung mga kababayan natin, mga OFW natin na mga kapwa Pilipino na sa labas ng bansa. Binabati ko po kayo. Good morning po sa inyong lahat and welcome po. Ganoon din po sa mga invites. Mga cell leaders at mga cell attendees natin, disciples natin, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito, inanyayahan ko po ang lahat na ihanda po natin yung ating mga sarili, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip sa oras ng ating pagsamba ngayon sa ating Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, inanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang pinagkaloob mo sa amin sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin, O Diyos. Pinupuri ka po namin, Ama. Dinadakila ka po namin sa aming mga buhay dahil napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa mga biyaya, salamat din sa mga pagsubok na aming nararanasan, O Diyos. At salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng enerhiya upang patuloy po kami na makapaglingkod sa iyo, O Diyos, at malaman pa namin ang iyong mga kalooban. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko po na ihanda niyo po ang aming mga puso, ihanda niyo po ang aming mga isip sa pakikinig ng iyong mga salita. At gamitin mo lamang po ako, Diyos, upang dalhin ang iyong mga salita. Nang mangusap sa akin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos. Salamat sa umagang ito at patuloy po naming hinihingi, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat buhay na nakikinig sa oras na ito. Sa iyo po ang kapurihan, Ama, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. At sa umaga pong ito, sama-sama po tayong papurihan ng ating Diyos na dadalhin po sa atin ng CGS Philippines Worship Team. In the darkness, we were waiting without hope, without light. So from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise
till that stone was moved for good, for the Lamb that conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now the gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Salamat sa ating CGS worship team sa kanilang awitin na dinala po sa atin. At sa oras po na ito, patuloy po tayong umantabay, no, mga kapatid, sa ating pakikinggan na mensahe ngayong umaga na ito. At sa ating mensahe po ngayon, matatagpuan po ito sa 2 Corinthians o 2 Corinto chapter 5, verse 14 to 21. Ang sabi po dito, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for them who died for them and was raised again." In verse 16, "So from now on, and we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer." In verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here." Verse 18, "All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation." Verse 19, "That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation." In verse 20, "We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." In verse 21, "God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God." Ito pong binasa ko ngayong umaga, mga kapatid, ay it is a context what is the yung kalagayan ng tao at ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. So ang topic po natin ngayong umaga talks about reconciliation. Okay. So when we say reconciliation, no, it is a movement na kailangan nating itama, gawin ng tama, at tayo ay magpatama, no? Reconciliation. So kung sa accounting po 'yan, parang kailangan tama yung financial statement, no? Balanse. Oh, so yung mga accountant dito, 'di ba?
Yun yung tinatawag na kailangan natin mag-bank recon, no? Kailangan nating ayusin na balanse dapat yung financial statement ng isang company. And then tayo, bilang namang tao, no? Tayo, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos, no? At the same time, na-reconcile tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay, dapat naunawaan po natin na ang buhay po natin, we are once sin before the Lord. No? Ang dumi natin sa harapan ng Panginoong Jesus at ang dumi natin sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, may bagay na kailangan gawin para tayo po ay ma-reconcile. Di po ba? So, kumbaga, sabi nga po dun sa verse 15, sa Tagalog version po, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. So, there is a initiative why we are being reconciled before the Lord. No? Na-reconcile tayo kasi ang layo natin sa Diyos because of the sin that we have committed before tayo dumating dito sa mundo, makasalanan na tayo, and at the same time, bago pa natin makilala ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. So, napakahalaga yung word na reconciliation. No? So, meaning, dapat we are being aligned sa nais ng Diyos sa buhay po natin. So, pag sinabing reconciliation, ano pang ibig sabihin nito? No? So, sabi dito, it is the process of moving from place of separation, hurt, brokenness, to a place of healing. Ayan. Wholeness, forgiveness, and reunion. Okay, nagre-reunite tayo sa Diyos kasi tayo, makasalanan tayo before the Lord eh. Ikaw at ako, ang dumi natin sa harapan ng Diyos. And we need to be broken. And we need to have a place of healing before the Lord. So reconciliation is the act of atoning sin and restoring favor with God. Okay? It is the process of bringing lost back into the fold. No? It is the process of transforming believers into God's new creation. So meaning malawak, pag sinabi nating reconciliation, may mga bagay po tayo na kailangan maunawaan po natin. So paano po nangyayari ang isang reconciliation? No? Nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. That is the beginning. No? At nangyari ito sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus. Ayan. So that is the reconciliation na na-restore ang buhay po natin. And at the same time, it happens through incarnation. Yung life natin, yung ministry natin, and what the Lord Jesus Christ preached us for us to do. No? So we need a process of reconciliation na continuously, bakit ba tayo nasa discipleship? Ba't ba natin to ginagawa? At bakit ba kailangan natin itong gawin? Because reconciliation is a form of reuniting and reunion with the Lord. Kasi nga, makasalanan nga po tayo eh. Di po ba? Kaya ngayon yung sinasabi ni Pablo. No? So, sabi dito, the first step towards reconciliation is repentance. Napakahalaga po niyan. Di ba? Katulad ng message natin nung nakaraan, mga kapatid, kailangan ang buhay natin ay suko sa Diyos. Amen po ba? And at the same time, makita po natin dito, pag sinabing reconciliation, okay, paano tayo magre-reconcile? Paano tayo magre-reunite sa ating Panginoon? Paano tayo magre-realign sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin? So, there are three requirements na kailangan nating maunawaan ito at makita ito mostly sa ating mga buhay. Amen po ba? So, mahalaga na ang bawat isa sa atin ma-remind tayo muli, mga kapatid. Kasi sometimes, baka mamaya, hindi na natin to ginagawa. Okay. So, what are the requirements or needs to be reconciled? Okay. So, number one, the old self must be gone. No? Ang luma kong pagkatao dapat mawala na ito. Okay? For us to reconcile before the Lord, we must cleanse our
being before the Lord. Ibig sabihin, kailangan yung reconciliation natin, tayo muna yung mabago, alisin natin yung mga lumang pagkatao natin sa ating mga buhay. And at the same time, this will be the death of your old self. Amen? When you say death of your old self, hindi mo na binalikan yon, patay na yon, patay na yung luma mong pagkatao, wala na yung luma mong pagkatao, and at the same time, hindi na ikaw yung dating ikaw. Kasi paano po tayo makikipag-reconcile sa Diyos, makikipag-isa sa Diyos, kung hindi nangingibabaw sa atin yung nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Kundi yung minsan na nangingibabaw pa kasi sa atin, ito yung old self natin eh. Bakit ba hindi po natin ito maiwan-iwan? Okay? Kailangan hindi na ito nananatili. Pag sinabing old self, no? You are refusing yourself sa luma mong pagkatao. Nire-refuse mo na, inaayawan mo na. Okay? Kung dati kang sinungaling, manloloko, babaero, sugalero, di ba? Dapat hindi na ikaw yan, kapatid. Kailangan mawala na yan. Because what the Lord says, no? Kailangan nating magpakabanal before the Lord. Why? Because sabi po dito sa verse 15, mga kapatid, sabi po dito, sa Tagalog po ako, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili. So sino yung namatay para sa lahat? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Walang iba. So dapat hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa buhay mo. Kung na one verse evangelism ka na, no, at kung nakilala mo ng Panginoong Jesus, hindi ka na bumabalik sa pagsusugal. Hindi ka na tumataya sa loto. No? Hindi ka na nanonood sa mga panooring malaswa. Patay ka na eh. Pero sometimes, kahit nga tayo, minsan, no, ini-enjoy pa din natin yung mga ganitong bagay. Which is, kung makikita po natin dito, sabi sa verse 15, namatay siya para sa lahat. May sakripisyong ginawa ang Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Na dapat, ayon yung makita mo, ayon yung ma-appreciate mo, at ayon yung gagawin mo. Na hindi mo inaalaw yung sarili mo na, ito pa din ako, no? Pwedeng disciple ka, pwedeng leader ka, pero you're doing something before the Lord. Pero kapatid, hindi hidden yan sa Diyos. Pwedeng yung leader mo, natataguan mo. O pwedeng yung pastor mo, natataguan mo. Pero ang Diyos, hindi natin siya kayang lokohin. So we need this kind of thing na dapat ipasok natin sa isip natin. Na itong verse na to, nasabi sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili. Kasi kung hindi natin i-allow yung sarili natin na mabago, nawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Amen po ba? Kaya dapat ito makita natin sa bawat isa sa atin. That the old self must be gone. We do not remain to our old self. Huwag kang manatili sa luma mong pagkatao. Huwag kang manatili sa kung ano yung dating ikaw na hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Refusing to remain to become a sinner. No? Dapat nagre-refuse ka na. Nire-refuse mo na yung sarili mo. Okay? Hindi ka na basta-basta sumasama sa mga barkada mo na bad influence sa buhay mo. No? Lalo na yung mga kabataan. Kahit tatay, no? Kung tatay ka na nabago na ang buhay mo, no? Kapag wala si leader, may ano ka dyan, no? Mayroon kang tinitikman na nakakalasing. Okay? Tapos ngayon, ang number 1 na kalaban po natin dito, mga kapatid, is what? Yung ating mga gadget. Yan yung nagdadala sa atin sa old self.
Yung dati hindi ka nanonood ng mga malalaswang panoorin. Ngayon, very open ang internet. Bumabalik ka pa doon. Di ba? So, paano tayo mare-reconcile sa Lord kung inaalaw pa rin natin na yung fleshly desire natin nagpe-penetrate? So, it must be gone, mga kapatid. So, why we need to do this? Upang hindi masayang, mabaliwala yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Namatay siya para sa atin. No? So, dapat sabi dito, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Para saan? Para sa bawat isa. So, wag nating i-allow yung sarili natin na andito ako sa cell group, andito naman ako sa cell group, uma-attend naman ako every Saturday or every Thursday, no? Kasi yan yung mga time ng cell group namin, no? Uma-attend naman ako sa bonfire, uma-attend naman ako sa simbahin. Kapatid, okay yon yung ginagawa mo. Pero ang tanong, paano kung nag-iisa ka na? Paano kung ikaw na lang? No? Anong pumapasok sa isip mo? Kaya nga dapat, we must see ourselves na itong luma kong pagkatao, hindi ko na ito binalikan. So kung makikita po natin, para dapat ikaw ay isang caterpillar na from being yung uod, no? Naging pupa siya, and at the same time, naging butterfly. Right? So yan yung isa sa mga illustration na dapat nating tingnan. Hindi niya na binalikan. So ikaw kapatid, ano ba yung mga bagay minsan na binabalikan mo? Ano yung nasa isip mo ngayon? Okay? Baka kasi habang nagsisimbahay po tayo ngayon may ka-chat ka dyan. Okay? Or baka tulog ka. Baka nakahiga ka. Old self yan, kapatid. Dapat ang new self, bago ka na sa harapan ng Diyos. No? Nakikita na yan sa aura mo. Nakikita na yan sa beauty mo. Amen? Kasi ang old self, mabaho yan. Ang old self, madumi yan. Diba? Para kang damit. O yung damit na sobrang dumi. Diba? Kung araw-araw po tayo naliligo, sino ba naligo dito na kapag naligo ka ang sinusuot mo pa ring damit yung pinaghubaran mo? Okay? Matinding power yan, mga kapatid. Ang makikreate niyan sa katawan mo. Diba? So, old self, it is allowing yourself, yung old form ng buhay mo, tinanapon mo na. Yung mga ginagawa mo, inalis mo na. Yung mga pangit mong ginagawa na nagkakasala ka sa Diyos, inaalis mo na. Amen? Kaya nga dito, kaya natin to ginagawa, mga kapatid. Lalo na tayong mga tatay na nandito, no? Dapat meron tayong pananaw, meron tayong iniisip. Kahit mga nanay dito, may vision tayo na ito yung iiwanan nating legacy sa ating pamilya, sa mga taong nakapaligid sa atin, na kailangan ko nang ayusin yung sarili ko. Kasi nakakalungkot na ang tatay, lumaki yung mga anak, nakita siyang manginginom, ang mga tatay, nakita siyang nagsasabong ng kanyang mga anak, naipasa niya lang din ito sa generation niya. Na yung mga kabataan ngayon, lumaki na yung mga anak, no? Ganon din ang ginagawa ng mga anak. Pero tayo, dapat na nabago ngayon, yung luma nating pagkatao, we are visualizing, ini-envision natin na ayaw na natin yung mangyari sa next generation. Kaya kailangan mag-iwan tayo ng legacy. Kaya tayo nagbabago na ngayon. Inuunti-unti na nating ayusin yung buhay natin. So that is part of reconciliation, mga kapatid. Sabi nga doon sa verse 17, kaya nga kung sino man yung nakipag-isa kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang. No? Wala na yung dati niyang pagkatao. Amen to that, mga kapatid? Kasi ano ba yung cause? Sabi sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo yung nagahari sa atin. No? Sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay.
Amen? So the fuel, why we do this, because of the love of Christ na naranasan ng bawat isa sa atin. Kaya naunawaan natin dito mga kapatid, bakit tayo nag-reach out ng tao, bakit tayo nagdi-disciple, bakit natin sila dinadala sa process, no? Na kung tapos ka na sa process, ikaw naman yung magdala sa process ng kapwa mo. So reconciliation requires a new you. So point number 2 natin, requires a new you. Bagong ikaw. No? Halimbawa ako, no? Dati akong isang makasalanan. Ang pangalan ko dati ay Bong. Tapos ang also known as, Bong also known as isang manloloko. Okay. Also known as sugalero. Okay? Yun yung luma kong pagkatao. Pero a new you, Bong, is also known as a disciple, a discipler, a leader, also known as a leader, also known as a teacher, also known as, yun yung dapat na ikaw, na bago na ngayon. So, i-type nyo dyan sa ating comment section, pangalan mo, okay, hindi mo na kailangan i-type yung pangalan mo kasi ikaw na yan, kapatid, no? Also known as. Okay, halimbawa, Allen. Okay, also known as. So dati halimbawa si Allen ay isang babaero, no? So ano lang 'yon, sample lang 'yon. Also known as one man lover. Okay? Okay. Dati halimbawa si Allen ay unfaithful. Ngayon, also known as a faithful. Ayan. So, this is a new you. Amen? Kasi reconciled ka na eh. Nabago ka na eh. So, may binabago pa si Lord sa bawat isa sa atin. So, we need to stand for that. Kailangan natin panindigan yan, mga kapatid. Because we have a resurrected new life. No? New life. May bagong buhay ka na. A new you. No? Ganun pa din, mga kapatid. Sa verse 17 natin, we must focus on your new self. Focus on new self. Kailangan, isipin ko yung sarili ko, I must focus. Focus sa aking bagong buhay. Ayan. So, kung may mga distraction ka man ngayon, kapatid, no, lalo na yung mga tatay, lalo na yung mga tatay na yan, madaling madistract yan eh. No? Pare, hindi ka nag-join sa namin, ha? Okay? Sa mga shot namin, ha? Okay? Yan yung mga ganyan eh. Pare, yung tari mo, hindi na matalas. Di ba? Bago ka na, kapatid. Di ba? So, iba na ngayon dapat, kung dati manok ang inihimas mo, dapat si Mrs. na ngayon ang inihimas mo. Di ba? Kasi bago ka na eh. Okay? Yung pinangsusugal mo, yung pinang-iinom mo, dinadala mo na sa tahanan mo. Yan na yung dapat na bagong ikaw. Kasi ang aim natin, mag-iwan tayo ng magandang legacy sa pamilya natin. 'Di ba? Parang ang hirap naman, mga kapatid, na ang iniwan mong legasiya sa pamilya mo yung dinala ka sa ospital, no? Ang dami mong iniwan na legacy ng utang. Okay? Napakahirap naman nun, kapatid. Kasi bakit? Kasi yung tatay, hindi niya inayos yung buhay niya. No? Nag-i-enjoy siya noon mag-inom. Ngayon, puro karamdaman na siya. 'Di ba? Tapos yung tatay namatay or yung nanay namatay, ang iniwan na utang, ang laki pala. Yun ba yung magandang legacy na gusto nating iwan sa ating pamilya? Hindi. 'Di ba? Kailangan mayroon tayong bago na bagong ikaw. At hindi na sayang yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. So we are therefore Christ a new person. So paano natin yan gagawin, mga kapatid? So we must genuinely repent before the Lord.
Kailangan talagang totoo nating pinagsisisihan yung ating mga nagawang kasalanan. We do not allow ourselves to be enjoying in a sinful nature pa din. Kasi bago ka na nga eh. So we must focus on our new self. Focus to a new you with Christ. Hindi mo magagawang magbago at patuloy na mabago kung hindi mo kasama si Kristo. Amen? Hindi mo pinapangalagaan ang devotion mo. Hindi mo pinapangalagaan ang iyong prayer life. At hindi mo inaalagaan ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Because a new you, ang patuloy na magbabago sa iyo, si Kristo. At katuwang, yung ating mga leader, yung ating mga pastor, no, yung ating mga teacher, yung ating mga magulang, no, na sometimes sila yung mga pinadala sa atin, o madalas yan ang pinapadala talaga ng Diyos sa atin. Nakakala lang natin mga kontrabida sa buhay natin. Amen? Pag tinanong ka ni leader, nasaan ang devotion mo? Ayun. Sa loob ng isang linggo, isang beses lang, nagbasa ng Biblia. Nasaan ang morning prayer attendance mo? Sa isang linggo, isang beses lang. Samantalang kapatid, kapag nagpipray tayo, hindi naman kinakain ng panalangin ang isang araw mo. Bakit ba kinakatamaran mo mag-pray? Bakit ba kinakatamaran mo mag-devotion? Bakit ba kinakatamaran mo yung mga bagay na ito? Kasi kung yung old self mo, dati kang gano'n, natamad ka, a new you, bago ka na, ini-enjoy mo na ngayon magbasa ng Biblia. Ini-enjoy mo na ngayon na manalangin. Ini-enjoy mo na ngayon nakausap ang Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Kaya nga sabi dito sa verse 17, kung, no? In English sabi dito, therefore, if, highlight po natin yan, if anyone is in Christ. So pagka nakay Kristo ka, you are enjoying your devotional life. Amen. Kapag nakay Kristo ka, you are enjoying prayer life. Amen. Kapag nakay Kristo ka, you are enjoying things that will delight you in the presence of God. You are not enjoying barkadahan na hindi nagbibigay sa iyo ng kalakasang spiritual. Amen? Sabi dito, if anyone is in Christ, the new creation has come. Bagong Bong ka na nga eh. Bagong Henry ka na nga eh. No? Eh bakit tamad ka pa rin magbasa ng Biblia? No? Bagong Allen ka na nga eh. Bakit nang bababae ka pa rin? 'Di ba? So kailangan patunayan natin sa Diyos yung pagbabago ng buhay natin. Amen? Hindi natin i-allow yung sarili natin na, oops, teka, pahinga nga muna ako dito. Mabalik nga tayo sa sa patay. No? Sa patay sinde. 'Di ba? Parang gusto ko munang magpahinga. Minsan yan yung mga mindset na mali eh. Yan yung mindset na mali, kapatid. Yung namimiss mo yung nakaraan mo, no? Yung lumang ikaw, namimiss mo, 'di ba? Mali yan. Kaya nga sabi sa verse na to, a new you. In verse 15, sabi po dito, and He died for all that who live should no longer live for themselves. Yan. But for Him, para kay Kristo, who died for them and was raised again. So nakikita natin ngayon mga kapatid, as we go through this message, ito pala isa sa mga bagay na dapat pang makita sa akin. I must be continuously reconciling myself to the Lord. Kailangan kong patuloy na makipag-isa kay Kristo, makipag-isa sa nais niya sa buhay ko, at gawin ko yung nais niya sa aking buhay. Kaya, sa umagang ito mga kapatid, huwag nating i-allow yung sarili natin na
nakinig lang tayo sa mensahe, okay? Pero walang application, walang change, walang dating yung ating pagbabago sa mga bagay na lumang tayo. So, dapat ang ini-enjoy mo na yung makipag-usap sa ating Diyos. You are reading your Bible, you are meditating His Word, no? And you allowing yourself na patuloy kang manatili sa presence ng ating Diyos. So, paano mangyayari yon? Kasi kailangan natin gawin yun eh. Diba? So, may need, mayroong requirements, mayroong kailangan gawin para tayo ay makipag-isa muli sa Diyos. So, walang exemption dito kahit ako, mga kapatid. No? Kahit leader ka na, kahit pastor ka na. Diba? So, tingnan natin yung ating mga sarili. Am I a blessing to those people na nakapaligid pa din sa akin? Diba? Na talagang yung buhay kong suko, surrendered life, no? Align. That's why I want to continuously reconciling myself before the Lord. Amen, mga kapatid? So we must eliminate things that makes you unholy before Him. Eliminate na natin yan. Alisin na natin yan. Kasi you are a new person before the Lord. Kaya nga, may mga bagay sa paligid natin minsan na ino-offer ang mundo. Diba? Huwag ka na mag-cell group. Laro na lang tayo ng no? Online games. Ayan. Huwag ka na mag-cell group. Huwag ka nang magsimbahay. Total, may replay naman eh. Diba? Huwag ka nang mag-umatin ng morning prayer. Total, kaya mo naman mag-pray mag-isa. Diba? So, secure natin yung being natin for a new things before the Lord. No? New creation for the benefit of the next generation. Ayan. Kaya tayo, we want this generation, o kung ano man yung generation natin, we want and we are aiming na mag-iwan tayo ng magandang pamana or legacy sa susunod na henerasyon. Diba? So, katulad nung mga nakaraan natin devotion, mga kapatid, di po ba? Si Moises talagang matindi yung pagsunod niya sa Diyos. At naiwan niyang legacy up to now. Kahit sa New Testament, binabanggit yung pangalan niya. Si Abraham. No? At yung mga ibang characters sa Bible na nag-iwan ng legacy because nung na-encounter nila ang Diyos sa buhay nila, nakipag-isa sila kay Kristo. At yung pakikipag-isa nila na yon, no, maraming nabago ang buhay. Marami ang nabagong pananaw. Amen to that, mga kapatid. So, let us think of this thing na dapat ako bilang isang disciple, isang leader, isang cell leader, I must think of my new self, less distraction. I must go through what God wants me to go. So si Lord may maganda siyang plano sa'yo. Ang tanong, ina-absorb mo ba yan? Ina-absorb mo ba yan? Amen? So, let us see the things dito. Okay? Sabi nga dito, sa verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng tao na sa pamamagitan niya, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. Diba? At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Amen? So, we must see ourselves blemish-free sa harapan ng ating Panginoon. Amen to that. So dito, mga kapatid, ito pala yung mga bagay na kailangan kong gawin sa buhay ko. I must no longer live for myself. No? So, therefore, ano yung gagawin ko? Eliminate my old self. Kasi may papagawa pa sa atin ang Diyos. We aim na mayroon tayong may iwanang magandang pamana o legacy sa mga taong susunod sa atin.
Kahit yung mga anak nyo, no? Mga anak natin, no? Ang next generation. Kaya nga we are eager to win soul. No? We are eager to reach out people para sa ating Diyos. Amen to that. Next is, ano ba yung mga requirements for us to be reconciled to the Lord? So kung ikaw, yung old self mo, eto na, wala ka na, wala na yung dati mong pagkatao, bago ka na, no? So nung nabago ka na, hindi lamang nananatili doon sa pagbabago. Kailangan maging ambassador din tayo ni Kristo. So that is the point number 3, an ambassador of Christ. In verse 19, sabi po dito, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. In verse 20, we are therefore Christ's ambassador, as though God making His appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. So, meaning hindi lamang pala dapat na bago yung sarili ko, no? Nawala na yung luma kong pagkatao, binabago ko na, nagpapa-reconcile na ako sa Lord, at part ng reconciliation ko, na yung buhay ko na to maging patotoo sa ibang tao. Amen? Kaya ako ay maging ambassador ng ating Panginoon. Pag sinabi nating ambassador, you are the representative of Christ to those people na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. You are an ambassador. So, I am an ambassador of Christ. You are an ambassador of Christ. So, hindi siya natapos doon. No? Kailangan pala na I share the one verse evangelism continuously. Amen? Pag sinabing ambassador, you are being unselfish to share the salvation na meron ka. Amen? Kasi ambassador ka nga, you are representing Christ. Parang katulad yan na typical dito sa ating government, di ba? May iba't ibang representative ang bawat bansa. Like yung mga galing sa Korea, no? May mga Korean national dito, kaya kailangan may ambassador dito. Okay? No? At ganun din ang bansang Pilipinas, pupunta ng ibang bansa sa United States, no? May mga kanya-kanyang ambassador. And being an ambassador, you are representing your country. Okay? Tayo naman, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, we are the representative of Christ here on earth to reach out people and to win them and give and share the salvation na meron po tayo. Christ must see in you. Si Kristo dapat nakikita sa iyo. As a new you, we must secure the vessels of change. A representative of heaven here on earth. Imagine that, mga kapatid. You are a representative from heaven here on earth. So may purpose ang buhay mo. Hindi ka dapat nananatili dyan sa pagiging makasalanan. May purpose si Lord why you are changed right now. Bakit ka nabago? Bakit ka nasharean? Bakit ka inabot? Bakit ka nasa process? Bakit ka nasa cell group? Bakit ka nasa simbahay? Because God is equipping you to become an ambassador from heaven here on earth. Amen? So, being an ambassador of heaven, no? A representative of heaven, you read His Word, you pray, you nourish your heart, you nourish your mind and your spirit. At yung kaisipan mo more on the heavenly things. Amen? Hindi na nananatili yung mga bagay na makamundo, kundi dapat ikaw ay makalangit na nag-iisip. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid, na I need to be reconciled to the Lord. Because mayroon siyang purpose sa buhay ko. Mayroon siyang pinagagawa sa akin. At naniniwala ako that dapat na maniwala tayo, mga kapatid, na you are ambassador of Christ from heaven here on earth. Amen? Kaya nga, hindi na ako magtataka, mga kapatid, na sa Facebook, sa social media, may mga matatapang magsalita dyan
sa kanilang mga timeline, sa kanilang mga page. Kita mo talaga kapag ambassador ng ating Panginoong Jesus hindi natatakot mag-share ng Word of God, hindi natatakot mag-share ng mga 3 minutes video, hindi natatakot mag-share ng morning simbahay, no? Kasi ambassador ka nga pag binrowse kaya yung profile mo, anong madalas mong sinishare, kapatid? No? Baka hindi mo man lang na-share yung invitation ng morning simbahay ngayon. Yung live ngayon. Diba? Hindi mo man lang ma-share. Kasi nangingimi ka pa. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo pa mapanindigan ang pagiging isang ambassador ni Kristo. Amen? Sometimes, ang leader, nagre-remind pa sa kanyang mga nasasakupan. Napag-usapan na sa cell group na mag-share kayo ng mga 3 minutes video, mag-share kayo ng mga morning simbahay, ng invitation meron tayo sa church. Kasi yan yung part natin to manifest at mapalawak pa natin yung mensahe ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? Minsan ang sinishare pa natin yung mga kalokohan ng mga ibang tao. No? Yung kasabihan na minsan nabasa mo lang, sobrang makatawa ka, wagas. Diba? May quotation lang na isang nakita tayo sa Facebook, kung makatawa tayo, wagas. Tapos isi-share mo pa. Para ang goal mo, matawa din yung iba. Tama ba? Diba? Kaya ka nag-share kasi gusto mo, kung paano ka natawa dun sa joke ng sinishare mo, no, gusto mo matawa din yung ibang makabasa. Amen? Pero dapat bilang nakakilala sa Panginoon, ako pala ay isang ambassador na mula sa langit. So dapat ang mga sinishare ko sa aking mga timeline, yung mga makalangit. Ano ba sinishare mo sa timeline mo? Ano ba sinishare mo sa profile mo? Okay? Sinishare mo yung, okay lang, yung sinishare mo yung nature ng work mo. No? Kasi align ka dun ambassador ka ng company nyo. Diba? Pero yung wala ka man lang ma-share mula sa platform na meron tayo, it's a question mark. Am I truly reconciled with God? Kasi baka mamaya hindi ko napapansin kung ano-ano na pala nasi-share ko, is leader ka pala sa church. Sa leader ka pala, teacher ka pala, pastor ka pala, 'di ba? Discipler ka pala, 'di ba? Tapos ang makikita sa timeline mo, oops. Ayan, politika. Na-stress ka na. Amen. Ang nasa timeline mo pala, check nga natin yung mga timeline natin, mga kapatid. No? Ako, minsan, sinecheck ko talaga yung mga timeline ng aking mga leader, ng aking mga disciple. No? Tinitingnan ko talaga. At minsan nakakalungkot. Mas binigyan ng pagkakataong i-share yung mga politika, no? Yung mga rant, yung mga kalokohan sa timeline, yung mga parinig. Kung i-share mo na lang kaya yung mga nasa CGS Philippines, mga kapatid, nakatulong ka pa para mabago din yung buhay ng ibang tao. Kasi marami dito sa ating online platform, dito naman sila na-win No? Since noong 2020, dito karamihan na-win. Because of the 3 minutes video, na dito na-win, yung iba, at pinanindigan nila talaga, mga kapatid. At up to now, congratulations sa mga nananatili na disciple. Yung iba dito na mold to become a leader. At unti-unti, yung iba na mold to become a teacher. At yung iba, unti-unting namomold because God is molding us for us to become His ambassador here on earth. Hindi man tayo sa ngayon ganon ka-perfect, but then, at least, patuloy mong pinaglalaban that you are an ambassador of Christ here on earth. Amen? So, sabi nga dito, no, sa verse 20, mga kapatid, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin.
Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So imagine that, mga kapatid. Diba? So, as a representative of the Lord Jesus Christ here on earth, we must be holy before Him. Amen? Kaya nga, dapat hindi nasasayang ito sa buhay po natin. Kaya nga ito, tandaan natin, mga kapatid. Gusto ko lang i-highlight dito yung sinabi sa Romans chapter 5, verse 9 to 11. Sabi dito, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? In verse 10, for if we were God's enemy, dati kaaway tayo ng Diyos because of the sin that we have. We were reconciled to Him through the death of His Son. Na-reconcile tayo, nakipag-isa tayo, na-reunite tayo with God because of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng reconciliation. Na-realign yung ating putol na relasyon sa Diyos because of the Lord Jesus Christ. And being a reconciled person sa ating Diyos, no, sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi ito dapat nasasayang. Kaya panindigan mo yung pagiging ambassador mo. Dahil dapat hindi nasasayang ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo. So ang buhay natin, we are being napawalang sala tayo because of His blood. The blood of the Lord Jesus Christ. And because of that blood, we are righteous before the Lord. We are righteous before God. Amen? Kaya nga makikita natin dito sa ating pag-aaral, sa ating mensahe ngayong umaga, mga kapatid. Ako pala, kailangan ko, let us have a moment of reflection na makita natin ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Ang tindi ng Kanyang pagmamahal sa akin. Ang tindi ng ginawa niya sa akin. Dapat hindi ko to sayangin. Let it be your reflection, mga kapatid. No, na pag pumipikit ka minsan, tingnan mo yung goodness ng Lord sa buhay mo. Tingnan mo yung Kanyang ginawa sa buhay mo. No, na meron pala akong kailangan gawin. Yung luma kong pagkatao, hindi ko nabalikan. May bagong ako na. At ako ay isang representative or ambassador ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pagtatapos, sabi po dito, anyone who is reconciled in Him becomes a new person. Their life transformed into a blessing. Dapat pagpapala ang buhay mo. And testimony to others. Isa kang patotoo. And they are an ambassador of Christ reaching out to others. So ito yung ating gagawin, mga kapatid. No? We must have a new self before the Lord. A new person that really transformed and a new testimony of you to reach out people also being His ambassador here on earth. So we must, sabi nga, kailangan nating mag-iwan ng legasiya for the next generation. Tayo na mga totoong binago, magbago din tayo ng ibang buhay sa mga nakapaligid sa atin. At ikaw yon, kapatid. Amen? Ikaw yon. So, bago ako dumako sa ating closing prayer, mga kapatid, I want you to have a moment of your relationship right now sa ating Diyos. Am I reconciled to God? Amen? Nagkaroon ba talaga ako at patuloy ba akong nagpapabago sa ating Panginoon? Na dapat hindi mabago, hindi ako dapat manatili sa luma kong pagkatao.
because I am an ambassador of Christ. Amen? So, inaanyayahan ko po ang lahat. Samahan po natin ng CGS worship team sa kanilang dadalhin na awitin para sa atin. Sabayan po natin sila, mga kapatid. Salamat
Una po sa lahat, salamat po sa opportunity muli na magamit sa pagdadala ng salita ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Rami at kay Pastora Adele sa opportunity na kanilang ibinigay po sa akin ngayong umaga. Siyempre, una po sa ating Diyos. At salamat po sa lahat ng mga nananatili up to now dito sa ating live morning simbahay. No? At I will release blessing po sa bawat isa po sa atin. So Father God in heaven, marami pong salamat o Diyos sa iyong mga salita na patuloy mong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa aming Panginoong Jesus na namatay para sa amin upang magkaroon kami ng bagong buhay, magkaroon kami ng bagong kaisipan, Panginoon. At salamat o Diyos dahil inaalaw mo kami na patuloy kami makipag-isa sa iyo, makipag-reconcile sa iyo at gamitin mo kami sa buhay ng ibang tao. Salamat, Panginoon, dahil ang kadakilaan mo ang patuloy na nangingibabaw sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray, ang bawat nakikinig at nanonood ngayon sa mga oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay. At patuloy nilang isuko ang kanilang buhay sa iyo, O Diyos, na makapatuloy sila makipag-isa sa iyo, Panginoon. At gamitin nilang kanilang buhay, Panginoon, upang mag-abot din ng ibang tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, I declare blessing sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay din ng aming mahal sa buhay. Salamat sa buhay ng aming mga pastors, O God. At sa oras na ito, ikaw po ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang Ama, ang kapurihan, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Marami pong salamat mga kapatid. See you and God bless everyone. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page. Follow us on our Instagram account. And subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online. By sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. everything I thought was right.